Ano ang dapat gawin kapag hindi ka makatulog? Sanhi at solusyon. Alam na natin lahat na ang pagtulog ay isang essential at fundamental aspect ng ating physical at mental health. Without enough sleep, marahil na hindi tayo makaka-function ng maayos sa ating work or class. Pero despite ang well-documented importance nito, sadyang merong napakaraming tao who find themselves deprived of quality sleep at kasalukuyan, hindi sila makaka-function ng maayos at notably, sleepy sila during the day. Sa video na ito, tatalakayin namin ang mga paraan kung paano kayo makakatulog ng mahimbing. Stay tuned until the end of our video para malaman ang mga essential na factors para makakuha kayo ng quality sleep every day. We all know na meron talagang napaka-convoluted cases at types ng sleeping problems kagaya ng emotional stress, trauma, at daily anxiety. Buti na lang ang mga eksperto ay may consensus na nagtuturo sa mga iba't ibang paraan at steps para mag-promote ng mas mahimbing na pagkatulog. Ang mga organisasyon kagaya ng CDC, DOH, National Institute of Health, National Institute of Aging at ang American Academy of Family Physicians ay nagbibigay ng pare-parehong fundamental tips para masulit ang inyong bedtime. Pero para sa karamihan ng mga tao ngayon, especially in this pandemic, sadyang medyo mahirap talaga ang pag-implement sa mga steps na ito at medyo overwhelming din ang kanilang mga binibigay na sleep strategies. Pero tandaan nyo din na hindi ito all or nothing na situation. Pwede kayong magsimula sa mga maliliit na chances sa inyong school at work schedule at dahan-dahan kayong mag-advance towards sa mga healthier sleep habits. At ang habits na ito ay tinatawag nating sleep hygiene. Para mas understandable ang mga sleep hygiene improvements na ito and to make them more approachable, we've broken them down sa 4 na categories: creating a sleep-inducing bedroom, optimizing your sleep schedule, crafting a pre-bedtime routine, at developing pro-sleep habits during the day. Sa bawat kategorya namin dito, makikita nyo ang mga specific factors at actions na magagawa nyo para sa inyong sarili na siguradong magpapa-level up sa inyong sleep experience so you can fall asleep, stay asleep, and wake up well-rested. Creating a sleep-inducing bedroom. First of all, ang pinaka-essential na tip para makatulog kayo ng mahimbing is to make sure na ang inyong bedroom ay conducive for sleep. Ang lahat ng mga bedrooms natin ay dapat exclusively for comfort and relaxations. Though ang point na ito might seem obvious, sadyang kadalasan, na-overlook natin ang factor na ito at nag-contribute tayo sa difficulty sa pag-achieve natin ng tulog and not waking up sa gabi. Kapag dinidesign natin ang ating sleep environment, dapat tayong mag-focus sa mga paraan para ma-maximize ang ating comfort and minimize ang mga distractions. Pwede nating gawin ang mga tips na ito. Use a high-performance mattress and pillow. Alam natin lahat na ang magandang mattress ay ang cornerstone ng ating tulog. It's vital to make sure na komportable ito para makarelax tayo. Nag-i-ensure din ito along with your pillow na makakakuha kayo ng proper bed rest as well as ang sapat na support para sa inyong spine to avoid aches and pains. Choose quality bedding. Ang inyong sheets at blanket din ay nagpa-play ng isang major role in helping your bed feel more inviting. Maghanap kayo ng bedding that feels comfortable kapag nakahiga kayo. Ideally, cotton-based. Masyadong slippery ang silk. Ang importante ay makamaintain sila ng comfortable temperature during the night. Avoid light disruption. Iwasan nyo ang mga excess light sources dahil nakakabagbag ito sa inyong tulog at consequently ang inyong circadian rhythm. If applicable sa inyong case, bumili kayo ng mga blackout curtains at ilagay nyo over your windows o kaya kumuha kayo ng sleep mask para ma-block ang stray light beams from interfering with your sleep. Cultivate peace and quiet. Try to keep noise to a minimum. Applicable ito sa ating lahat. Mahalaga itong aspect para makagawa kayo ng sleep-positive bedroom. If hindi nyo kayang mag-eliminate ng mga nearby sources ng noise, subukan nyong i-drown out ang mga ito gamit ang earplugs, fan, o kaya white noise machine. Ang earmuffs at headphones din ay isa pang option para mapahinto nyo ang mga abrasive sounds from bothering you kapag matutulog ka na. Find a good temperature. Obviously, ayaw nating lahat na maging distraction sa ating pagtulog ang ating bedroom temperature. It can be real distracting sa ating pagtulog if masyadong mainit ang ating kwarto, especially if biglang nag-brown out tapos na off ang fan o aircon natin. Ayon sa mga eksperto, ang ideal temperature can vary based sa individual, pero ang karamihan sa mga research articles support the idea of sleeping in a room that is at least 65 degrees Fahrenheit o 18 degrees Celsius. Use
pleasant aromas. Kapag may humidifier kayo, pwede nyo itong gamitin para lumaganap ang favorite choice of light scents that can help you feel calm and ease you into deep sleep. Merong mga essential oils na may natural aromas kagaya ng lavender at rosemary. These can provide a soothing and fresh smell for your bedroom. Before we continue, huwag nyo kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aming channel for more quality content. Optimizing your sleep schedule. Ang pagkontrol sa inyong daily sleep schedule ay isang powerful way para maka-achieve kayo ng mahimbing na tulog. Subukan niyong i-accommodate ang inyong schedule for your benefit using these 4 strategies. Set a fixed wake-up time. Sadyang napaka-imposible ma-accustom ang inyong katawan sa bagong sleep routine if you're constantly waking up at different times of the day. To that note, pumili kayo ng wake-up time and stick to it kahit sa mga weekends o mga ibang araw na matukso ka to continue to sleep in, especially since work from home ang uso ngayon. Budget time for sleep. If gusto nyong siguraduhin na nakukuha niyo ang recommended amount of sleep kada gabi, then kailangan nyong i-build ang oras na yon sa inyong schedule. I-consider nyo ang inyong wake-up time, then work backwards and identify your target bedtime. Whenever possible, magbigay kayo ng extra time para sa inyong sarili before kayo mag-wind down to get ready for sleep. Be careful with naps. Para mas mahimbing ang tulog nyo sa gabi, importante talaga na mag-exercise tayo ng caution whenever mag-nap tayo during the day. Kapag nagnanap tayo for too long, baka ma-throw off ang ating sleep schedule at consequently, mas mahirapan tayo tuloy mag-cultivate ng tamang sleep schedule. For reference, ang pinaka-the best na oras para mag-nap is shortly after lunch sa hapon at ang most efficient nap time natin is 20 minutes. Adjust your schedule gradually. Kapag kailangan nating iiba ang ating sleep schedule, it's best to make adjustments little by little at hindi overtime. Hindi ito dapat biglain. Ang maximum time difference per day na maiba natin is 1 to 2 hours kada gabi. This way, pinapayagan natin ang ating katawan na masanay sa changes so that ang pag-follow ng ating new schedule will be more sustainable. Crafting a pre-bedtime routine. Kapag nahihirapan kayo matulog, it's only natural na mag-isip tayo na ang main problem is when we lie down. Pero sa totoo lang, ang lead-up sa ating bedtime plays a crucial role sa pag-prepare natin to fall asleep quickly and effortlessly. Ang poor at unconducive pre-bed habits ay ang major contributor sa insomnia at mga iba't ibang sleep problems natin. Ang pag-change sa mga habits na ito can take time, pero ang effort will play off in the long run dahil mas marirelax at handa tayo para matulog when bedtime comes around. As much as possible, subukan niyong gumawa ng consistent sleep routine na masunod nyo bawat gabi. Dahil sa parang ito, nare-reinforce natin ang ating healthy sleep schedule at nagsisignal ang ating utak at katawan na ang bedtime natin is fast approaching. Developing pro-sleep habits during the day. Ang pagkondisyon natin sa ating katawan para sa high-quality sleep ay sadyang all-day affair. Here are some steps you can take during the day para mas mahusay ang inyong journey to better bedtimes. Pay attention to the sun. Ang ating internal clocks ay regulated by light exposure. To that note, ang sunlight ay merong napakalaking epekto sa ating circadian rhythm. So subukan natin that we get our daily dose of daylight by opening up our windows para ma-accustom ang ating katawan sa natural light. Find time to move. Additionally, ang araw-araw na pag-exercise ay merong across-the-board benefits para sa ating health. At ang changes dahil sa healthy lifestyle natin in terms of energy use at body temperature ay nagpo-promote ng mahimbing na tulog. Ang karamihan ng mga eksperto ay hindi nag-a-advise na mag-intense exercise kayo before kayo matulog dahil baka mahinder nito ang ability ng inyong katawan to effectively settle down before sleep. Be mindful of alcohol. Alam na natin lahat na ang alcohol can in fact make us drowsy. Kaya maraming mga tao na umiinom ng konting amount bago sila matulog. Unfortunately, ang alcohol ay nakakaepekto sa ating utak in ways that can lower sleep quality. And for that reason, it's best na i-avoid na lang natin ang pag-consume ng alcohol right before we sleep. Don't eat too late. Sadyang mas nahihirapan ang ating katawan na matulog kapag nagdadigest tayo ng pagkain, especially a large pre-bedtime meal. Para hindi tayo maka-experience ng food-based sleep distractions, subukan nating iwasan ang late-night dinners at i-minimize din natin ang pag-consume ng mga fatty at spicy foods.
If gusto nyong kumain ng evening snack, pumili na lang kayo ng mga pagkain na light and healthy. Don't smoke. Aside sa multiple negative conditions na pwedeng mangyari dahil naninigarilyo tayo, ang exposure to secondhand smoke has been associated din sa mga iba't ibang klase ng sleeping problems. Kasama na dito ang difficulty of falling asleep at paputol-putol na tulog natin that wakes us up in the middle of the night. Reserve your bed for sleep and sex only. Kapag may komportable tayo na sleeping area, baka matukso tayo na gumamit nito sa karamihan ng ating daily activities. Paggamit sa laptop, playing mobile games, at reading books for example. Pero ang mga gawain na ito can actually cause problems for our bedtime if ginagawa natin itong habit. Dapat makadevelop tayo ng strong mental association between sa ating bed and our sleep. So subukan nating ilimit ang mga activities on our bed to strictly sleep and sex. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful health tips na siguradong magpapa-increase sa inyong health literacy.